Isayas, Kabanatang 10. Saba nila na nagpapasya ng mga likong pasya at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasawalian, upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan at upang alisin ang katuwiran ng dukha ng aking bayan, upang ang mga babaeng bao ay maging kanilang samsam, at upang kanilang gawing kanilang huli ang mga ulila. At ano ang inyong gagawin sa araw ng pagdalaw at sa kagibaan na manggagaling sa malayo? Sa kanino kayo magsisitakas upang kayo'y tulungan? At saan ninyo iiwan ang inyong kaluwalhatian? Sila'y magsisiyukod na gaya ng mga bilanggo at mga bubuwal sa bunton ng mga patay. Sa lahat ng ito, ang galit niya ay hindi napawi, kundi ang kanyang kamay ay laging nakaunat. Hoy, taga-Assyria, napamalo ng aking galit, siyang tungkod na kasangkapan ng aking pag-iinit. Aking susuguin siya laban sa maraming bansa, at laban sa bayan na aking kinapupuotan ay pagbibilinan ko siya, upang manamsam at upang manunggab, at yapakan sila na parang putik ng mga lansangan. Gayunmay hindi niya inaakalang gayon, o iniisip mang gayon ng kaniyang puso, kundi ang nasa kaniyang puso ay manggiba at manglipol ng mga bansa na hindi kakaunti. Sapagkat kaniyang sinasabi, hindi baga ang aking mga pangulo ay hari silang lahat? Hindi baga ang Kalno ay gaya ng Karkemes? Hindi ba ang Hamath ay gaya ng Arpad? Hindi ba ang Samaria ay gaya ng Damasco? Kung paanong nakasumpong ang aking kamay ng mga kaharian na mga Diyos-Diyosan, na ang mga larawan nilang inanyuan ay mga higit ng dami kaysa Jerusalem at sa Samaria. Hindi ko baga gagawin gayon sa Jerusalem at sa kaniyang mga Diyos-Diyosan, ang gaya ng ginawa ko sa Samaria at sa kaniyang mga Diyos-Diyosan? Kaya't mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, aking parurusahan ang kagagawan na mapagmalaking loob na hari sa Assyria, at ang kaluwalhatian ng kaniyang mga mapagmataas na tingin. Sapagkat kaniyang sinabi, aking ginawa ito sa kalakasan ng aking kamay at sa aking karunungan, sapagkat ako'y mabait, at aking binago ang mga hangganan ng mga tao, at ninakaw ko ang kanilang mga kayamanan, at parang matapang na lalaki na ibinaba ko silang nangakaupo sa mga luklukan. At nasumpungan ng aking kamay na parang pugad ang mga kayamanan ng mga tao, at ako'y namulot sa buong lupa na parang namumulot ng mga itlog na napabayaan, at walang magkilos ng pakpak o magbuka ng bibig o sumiyap. Nagmamapuri ba ang palakol laban sa nagpuputol niyaon? Nakapagmamalaki ba ang lagari laban sa humahawak niyaon? Gaya ng kung ang pamalo ay makapagpapanginig sa kanila na nagtataas niyaon, o gaya ng kung ang tungkod ay magtataas sa tao na hindi kahoy. Kaya't pangangayayatin ng Panginoon ng mga hukbo, ang kaniyang mga mataba, at sa ilalim ng kaniyang kaluwalhatian ay magkakaroon ng pagniningas na gaya ng ningas na apoy. At ang liwanag ng Israel ay magiging pinakaapoy, at ang kaniyang banal ay pinakaliyab, at magniningas at susupukin ang kaniyang mga tinikan at mga dawag sa isang araw.
at kaniyang pupugnawin ang kalwalatian ng kaniyang gubat at ng kaniyang pinakikinabangang bukid, ang kaluluwa at gayon din ang katawan, at magiging gaya ng kung nang lulupaypay ang may dala ng watawat, at ang nalabi sa mga punong kahoy ng kanilang gubat ay mga kaunti na anupat mabibilang ng bata. At mangyayari sa araw na yaon na ang nalabi sa Israel at ang nangakatanan sa sangbahayan ni Jacob hindi na titiwala pa uli sa kaniya na sumakit sa kanila, kundi titiwala sa Panginoon, sa banal ng Israel, sa katotohanan. Isang nalabi ay manunumbalik sa makatwidbagay ang nalabi sa Jacob, sa makapangyarihang Diyos, sapagkat bagaman ang inyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik. Ang pagkalipol ay naipasya na magtataglay ng katuwiran, sapagkat ang kagibaan at ang ipinasya gagawin ng Panginoon ng mga hukbo sa gitna ng buong lupa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, O bayan kong tumatahan sa Sion, huwag kang matakot sa mga taga-Assyria, bagaman ikaw ay sinaktan niya ng pamalo at nagtaas ng kaniyang tungkod laban sa iyo, ayon sa paraan ng Ehipto, sapagkat sandali pa at ang pagkagalit ay magaganap, at ang aking galit sa kanilang ikamamatay. At ibabangon ng Panginoon ng mga hukbo ang kasakunaan laban sa kaniya, na gaya ng pagpatay sa Madian sa bato ng Oreb, at ang kaniyang panghampas ay malalagay sa dagat, at ang kanyang itataas ng ayon sa paraan ng Ehipto. At mangyayari sa araw na yaon na ang atang niya ay mahihiwalay sa iyong balikat, at ang kaniyang ipinasan sa iyong leeg, at ang ipinasan ay maglalagpak dahil sa pinahiran. Siya'y dumating sa Ahad, siya'y nagdaan sa Migron, sa Mikmas, inilalapag niya ang kaniyang mga daladalahan. Sila'y nangagdaraan sa landas, sila'y nagsituloy na nangagpahinga sa Geba. Ang Ramah ay nanginginig, ang gabaan ni Saul ay tumakas. Humiyaw kang malakas ng iyong tinig, o anak na babae ng Galim, duminig ka, o Lais, o ikaw na kaawa-awang Anatoth. Madmena ay palaboy, ang mga nananahan sa Gebim ay nagtitipon upang magsitakas. Sa araw ding ito ay titigil siya sa Nob, kaniyang iniuunat ang kaniyang kamay sa bundok ng anak na babae ng Sion, na burol ng Jerusalem. Narito, puputuli ng Panginoon ng mga hukbo, na kakilakilabot ang mga sanga, at ang mga mataas sa anyo ay ibubuwal, at ang mapagmataas ay ibababa, at kaniyang puputulin ang mga siitan ng gubat sa pamagitan ng bakal, at ang Libano ay mawawasak sa pamagitan ng isang makapangyarihan.